Well, ganda ng tanong mo, Fromy, no? Kung titignan natin ito na PR move, sabihin na natin PR move nga para pangunahan kung ano yung mga sasabihin ni Saldi ko sa kanya tungkol sa kanya, mas mainam sana, mas may dating sana kung ginawa niya to via a press conference. No? Yung makikipagharapan siya sa mga reporter, sa mga journalist para may pagkakataon na yung mga journalist ay tanungin siya ng harap-harapan for further clarification o para mas malalim na suriin yung mga salitang binitawan niya. Pero kasi it was a recorded video message, no? Binasa lang niya, halatang-halatang scripted at maganda yung pagkasulat, well prepared, no? So this tells me na pinaghandaan niya to at baka matagal na niya tong pinaplanong gawin, no? So if this was a PR move, kung yun ang titignan natin, ang sagot ko sa iyo, well, mas maganda sana kung press conference, no? Right now, dahil video message siya, para lang siyang parang content creating lang. Parang yung mga vloggers o yung mga lumalabas sa social media na nagre-record ng video message at ilalabas sa social media, no? So it might not be a strong medium kung PR nga ito. Mas maganda sana, nagtawag siya ng press con, tapos nabigyan ng pagkakataon na magtanong yung mga reporters at journalists para mas talagang malakas ang dating nung kanyang mga sinasabi. Yeah, that's correct. No? Magandang observation yon na very self-serving. No? That's one of the points na kung bakit mas maganda sana press conference, no? Para ma-challenge siya ng mga reporters. No? Pero siguro meron lang akong counting pushback sa'yo na sinabi mo kasi na hugas kamay. Sa palagay ko, hindi nga hugas kamay ang nangyari, Fromy. No? Palagay ko, laglagan. Yung, mas tama yung, Yes. yung description mo kanina na laglagan. Kasi wala nam ewan ko sa'yo, pagkaintindi ko, wala naman siyang sinabi na walang korupsyon na nangyari. In fact, sinabi niya, di ba? Kung merong korupsyon na nangyayari, mas maraming taong sangkot dito. Possibly, including President Marcos. No? Yung parang in-implicate nga niya si President Marcos, Yes. di ba, na posible or parang iniintriga niya o sinasabi niya na damay. Damay dito dapat si Pangulong Marcos kasi kung may corruption na nangyari sa executive branch nangyari yun. No? So, I don't think makakapaghugas kamay siya. I'm talking about si dating Speaker Romualdez kasi meron ng nababantang asunto sa kanya. No? Sabi ni Ombudsman Remulla, i-file na yon very soon. So, sasagutin na lang niya yon pag nandiyan na, right? Pero ang pinaka-telling dun sa kanyang recorded statement ay tila sinasangkot niya. Yung kanyang pinsan, no, na matagal silang close, no? Yes. Nung simula ng termino ni Pangulong Marcos, lagi silang magkasama. Kahit sa mga overseas trips ni Pangulong Marcos, sabit-sabit si then Speaker Romualdez. Yes. Pero ngayon, tila naglalaglaga na silang dalawa. Parang hindi ka panipaniwala, Yes. no, Fromy, no, na hindi niya alam yung nangyayari sa BICAM, right? Siya yung Speaker of the House. So, again, mas maganda sana kung kaya nga siguro mas mainam na ginawa niya yun sa press con para natanong Yes. natin siya. Diretsuhan, di ba? Right now, lahat ng mga binitawan niyang kwento ay, in a way, parang kwentong kotsero lang kasi siya lang ang nagsasabi, right? But in any case, tama yung nararamdaman mong skepticism. Pati ako ganun ang nararamdaman ko na hindi yata posible mangyari yon na ikaw yung Speaker of the House, ikaw yung namamahala nung proseso, no? Both sa plenaryo at doon sa BICAM, no?
tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo alam yung nangyayari. Hindi yata consistent yon, no? So, I completely agree with you questioning that, no? Parang hindi yata posible na gano'n ang mga nangyari.